Isa pang abogado, kumpatsero. Oo nga. Sinimulan mo ako eh. Ako pinagtatatanong mo eh. Isa pang abogado tayo. Si Attorney Rian Balisi, ang abogado ni dating Senador Bong Revilla. Makibalita nga tayo at mukhang may ano ba yun? May bail, petition for bail. Petition for Mukhang bail. may forthcoming na desisyon ang Sandigan Bayan. Attorney Balisi, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning ka Jerry, magandang morning ka Tuning at magandang umaga ulit sa ating mga tagapakinig. Opo. Morning po. Ano pong update dun sa bail petition ni Senator Revilla? Opo, bali po nung Biyernes natapos po yung sunod-sunod na pagdinig sa kanyang application for bail kasama ng ibang akusado. So bali nagsimula ho yan nung April 6 at after 10 hearing dates ay nagwakas po ang panghuling pagdinig noong Biyernes po. At we are informed that by May 6 po at sinabihan ho tayo na maglalabas na po ng resolusyon patungkol dun sa application for bail ni dating Senator Bong Revilla at kasama ng ibang mga akusado. So May 6, that's Wednesday next week, ano? Asahan po natin yan. Yan po yung ibinigay na petsa na hopefully makapag-resolve po ang husgado. Confident ba kayo, Attorney, na mapagbibigyan ng inyong petition at ano ba ang mga basis na inilatag ninyo? Very confident po kami, ka Jerry, ka Tuning, sapagkat yung aming inaasahan nung unang pagdinig pa lamang at sunod-sunod na mga pagdinig ay para sa amin, hindi po napatunayan yung nasabi nilang strong evidence of guilt against Senator Bong Revilla. Para po sa amin, gaya po ng nabanggit po namin sa ibang mga pagpapaunlak ng aming reaksyon matapos ang bail hearing, ay hanggang sa ngayon, wala pong matibay na ebidensya na makakapag-link po doon sa Ghost Flood Control Project kay Senator Bong Revilla. Meron pong nabasa kaming balita nung Biyernes. Yung isa po sa mga testigo, si former Regional Director Opulencia, Gerald Opulencia, pinapagalitan ni Justice Miranda. Wala ho kami doon, pero ano po pa talaga nangyari doon sa eksena na yon? Opo, we will not go into details po, no, ka Jerry, ka Tuning, sapagkat may tinatawag po tayo ng subjudice. But what we can say is that as far as the witness is concerned, mukha pong very selective yung kanyang sinasabi. At para sa amin, yung pinakamagandang nangyari doon hindi po niya nailink si Senator Bong sa sinasabing Ghost Flood Control Project. Para sa amin, sinabi niya doon na wala siyang anumang kinalaman doon sa pinag-uusapang flood control project sa Pandibulacan at never at one point in time did he interact or deal with Senator Bong Revilla. Yun po yung mahalagang lumabas para sa amin doon. At hayaan na lang po natin kung ano yung naging reaksyon ng husgado kung pinagalitan man siya or hindi. We can only comment on our observation in as far as we are concerned. Kasi naman po, pagdating dyan, regardless kung ano yung sasabihin ng witness, i-appreciate yan ng court, i-assess niya kung ano yung credibility. But para sa amin, hanggang sa ngayon, hindi ho na-link Senator Bong sa anumang partisipasyon dyan sa pinag-uusapan. Ito pala yung sinabi ni Justice Miranda kay former RD Opulencia. Pinaglololoko mo ba kami? This is a public hearing. Sabi nga ni Justice Carl Miranda. Dahil, ayun nga, tama kayo, ang pansin pala ng mga maestrado ay nagiging selective ang memory nitong si RD Opulencia as regards Senator Bong Revilla. So by Wednesday, May 6. may decision na dito. Teka muna, medyo hindi ba marami yung kaso na yan? Ilan po yung kaso at ilan ba yung non-bailable diyan? Yung subject po ng ating pagdinig ngayon
Yun lang po yung malversation with falsification against Senator Bong na narapol po sa 3rd Division. Meron po siyang isa pang kaso po sa Sandigan Bayan 4th Division. So ito naman po yung tungkol sa draft violation allegedly. On the same subject, Ghost Flood Control Project allegedly po. So kung Mapagbigyan. papaboran siya ng husgado rito sa 3rd Division, ay makakapagpiyansa po siya. Sana nga ho magbilang hell kayo ka Jerry Katunying, kasi nga po as far as we're concerned right now, yan lang po yung isang kaso na that's the legal ground why he is currently being detained so far. So dun naman po sa sinasabi naming graft case ay nakapagpiyansa naman po na siya doon. Although we recognize na may mga preliminary investigation pa, I think as far as we have been updated ay nasa DOJ pa yung ibang akusasyon or complaint laban sa kanya. But as far as we're concerned right now, kung pong pala rin po at pagbigyan kami ng husgado sa aming application for bail, ay makakalaya po si dating Senator Bong Revilla. Attorney Balisi, salamat sa update. Thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat po muli ka Jerry Katunying, at maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Good morning po. Morning po.